morning po again mga kababayan. Good afternoon na po mga kababayan, ma'am sir. So this is Jom, the Filipino channel pa rin po ang inyo pong lingkod. So today nga is October 16 pa rin, 2024. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Bugs Car Wash Auto Detailing. Dito yan sa may JP Rizal Avenue, Guadalupe, Viejo, Makati. At dadalhin natin yan sa may SM Mega Mall Building D Fashion Hall Entrance at sa may Wakwak Green Hills. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Actually, andito na po tayo. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali naman po na may marinig kayo, mga pangalan po ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawag dito lamang po yan sa loob. Opo. Sa may SM. Ha? SM Mega Mall, ano po? Diyan ka na pa nagaling. Lapit lang. Minsan malalayo pinanggagalingan eh. Swertihan lang yung malapit. Opo. So pinapalam ko lang po, nagre-record po tayo. Ano po? Ha? Naka-record po. Alin? Itong pinaka-dashcam ko po. Okay. Kasi na-upload ko yan sa aking YouTube channel po, Jump the Filipino channel. Thank you po. Makikita pa ako dyan? Hindi po. Ayun. Sa labas lang po yan. Sa labas. Kalsada po. Naririnig po. Naririnig tayo dito sa loob kasi dito sa loob. Pero hindi tayo nakikita sa camera. Parang dashcam din, ganun din. Di ano yan? Parating naka-on. Opo. Ano lang, pagka may biyahe lang. Kapag yung biyahe. Hindi pwedeng maghapon na ako. Wala, overheat yan. Oo. Ito nga lang yung ganito lang, nag-overheat eh. Ayun nga, yung mahirap din dyan eh. Tapos syempre, pag tanghalin tapat, di ba? Oo, yun nga po. Pagka nagtanghal tapos talagang tinatakpat. Pero kahit anong gawin kong takip, talagang nag-overheat eh. Tapos ano din, pag ano daw eh, pag may yung casing mo makapal, yun, isa pa yung cause ng pag-iinit. Pinabala kong bilhan ng fan eh. Yung tututok ko na lang ganyan. Yan sa likod. Oo. Yun nga lang, maingay yun. Parang may bagyo lagi. Ano nangyari dyan sa pinaka-dashcam nyo? In 90 meters, take the Itong ramp sa on the taas. right. Gumagana pa rin naman po yan. Kaso hindi ko siya ginagamit sa pang-vlog. Dahil pangit eh. Pangit. 10 minutes lang tapos malabo. Kumbaga yung loop niya, ano lang, Opo. saglit lang. Hindi maganda. Oo, saglit lang. Saka malabo. Medyo malabo kumpara dito sa In 100 meters, merge left onto EDSA. May mga nakikita akong post sa Facebook, mga yung mga nagpaparenta. Ang rentahan pala ng ganito, yung 7-seater na Mitsubishi Expander, nasa ano yata 28 to 32 per day. Maliit yun. Maliit po yun. Kumbaga ano yun, self-driven. Self-driven. Tapos syempre yung gasolina, syempre hindi kasama dun. Opo. Gagasolinahan din. Kala ko kasama na yung driver. Maliit pag kasama ng driver. Maliit lang yung pagkasama yung driver. Tapos yung pinakamura nila yung Toyota Vios, parang nasa mga 1.8 24 hours. Ayos na rin. Pwede na yun.
Swerte yung Continue for 1 swerte yung kilometer, may-ari then niyang keep right at the billboard na yan. fork onto EDSA towards shore. Buwan-buwan may Junior nakukuha Gardens. siya sa bench eh. Oo nga. Wala na ibang nagpapa-ads yun kundi bench eh. Hawak na ng bench yung malalaking billboard na yun. Siguro Kanila na talaga. ang isa niyan hindi bababa ng 100 o 200,000. Siguro lahat yan more or less kalahating million yan. Swerte yung may-ari ng ano, Oo. ng lupa diyan, Oo, pinagkatayuan niya. Nagtatayo ang swerte. Ang ganda kasi ng pwesto, Hmm. pang ads talaga. Pero yung ano pinag-uusapan nila yung pangit na ads sa ano eh, yung tungkol sa gambling dapat hindi nila pinupush yun sa Along EDSA eh. Oo. Para hindi ano ng mga bata. Oo, para hindi nakikita ng mga bata. Mas okay pa talaga sa komunista sa China eh, no? Sa China kasi bawal ang gambling eh. Kaya dito sila pumupunta sa Pilipinas eh. Para magkalat ng ano. Kaya napakaraming China na dito eh. Chinese. Oo, nung panahon ni Duterte, naku, nagsilag pa ano. Mapamoa sa Makati, naku, dami. Daming China. Hanggang ngayon, ang daming Chinese na. Mm. Pero yan ang ano naman, pagka ano, kasi nakikinabang din naman siguro ang gobyerno dyan, nagtatax sila, di ba? May tax, tsaka may lagay din. Oo, sa bagay, oo. Oo, may lagay. Hindi may iwasan talaga yan. Hindi sila makakapag-operate basta-basta pag walang lagay. May bagong ano ngayon eh, pinag-uusapan sa social media, yung taxi driver tapos yung pasahero ng Grab. Nagka, ano lang, gitgita lang sa ano, sa isang malapit sa drive-thru. Mhm. Oo. So parang nakipag ano, suntukan yung driver ng taxi dun sa pasahero. Doon sa pasahero. Oo. Kala ko nga sa pasahero pa yung Grab ang mainit ang ulo, hindi yung Grab Yung driver. Kasi bumaba yung ano, yung, kasi unang bumaba yung taxi, tapos bumaba din yung pasahero ng Grab. Tapos parang nagsuntukan sila, nagsasagutan na, nagsisigawan. Kasi ano siguro, siyempre ang nagpadaan doon kasi yung passenger talaga. Oo. So siya yung mainit ang ulo, gutom na gutom siguro. Siya yung nakipag-ano. Nagubad pa nga ng t-shirt yung taxi driver eh. Kasi talaga makikipag punong ano talaga eh. Oo. Eh nakaalis na yung ano, yung sasakyan ng pasahero, yung Grab. Tapos yung pala, ano, may malapit lang binabaan na restaurant yung pasahero. Tapos ginawa ng taxi driver, hinabol. Hinabol niya yung ano, yung sasakyan o yung pasahero. Galit na galit din talaga. Oo, nagalit na galit, talagang susugurin. Pagsugod niya, pagdating niya doon sa malapit sa labas ng restaurant, eh ano pala, may hawak siyang ano, patalin. May kutsilyo. Siguro sasaksakin talaga. Eh hindi niya alam yung pasahero ng Grab may baril. Ayun, binaril siya. Dead on the spot siya. Yan ang hirap. Akala niya lamang na siya, no? Oo. Yung pala, may tinatago din baril pala yung isa. Oo, may baril para yung pasahero. Ngayon, pinag-aanap pa yun yung ano, yung bumaril. Pero may record yun. Oo, siguro may record. May record sa Grab yun Pero kasi kung ano, nag-Grab eh. siguro kung ano, pwede mo barilin yun as self-defense eh, di ba? Actually, opo. Self-defense kung inaatake ka na, pasok na sa self-defense. Oo, kasi sinabi din nung police na nag-iimbestiga, sabi niya, nakita sa CCTV, talaga may hawak na kutsilyo yung taxi driver. Tipong sasaksakin yung
Tapos pasahero. for sure naman, may dalang baril, may permit to carry yan. Mm. Liban lang kung wala siyang permit to carry. Eh, may laban May siya laban kaso yung nga, may laban. nga lang siyempre matagal na usapin niya sa krusgado. Mm. Ano kasi? Pero kung siguro kung binaril lang niya sa paa or sa Ay, bakit ano sa dibdib agad? ano eh, namatay ka agad eh. Malamang sa dibdib o sa vital organ binaril eh. Pero sa bagay, pagka ano na siguro, nasa delikadong Delikado ano ka na, na, oo. hindi mo na siguro isipin yung paalang. Oo. Sabi nga nung iba, kung walang dalang baril yung pasahero, malamang ang pinaglalamayan yung pasahero. Tama naman. Tapos yung pinaghahanap naman yung taxi driver. Oo. Kumbaga sa ibang universe, multi-universe daw. Tama nga din naman yan. Kumbaga naunahan siya. Naunahan siya kasi siyempre, nabaliktad siya dahil sa, siyempre, may baril yung isa. Pero mali talaga niya, mali talaga din yung driver ng taxi kasi ba't niya pa hinabol? Wala na pala eh. Kumbaga ano na eh, hindi na nakipag argue eh, di ba? Hinabol Umiwas pa na eh. So ibig sabihin, may intention talaga yung taxi driver doon. Oo. So ang laki ng depensa ng na self defense. Oo. Kaso nga lang, husgado pa rin ang magpapasya talaga din. Kasi umalis sa eksena yung sasakyan eh. Mhm. Eh, itong taxi driver talagang gusto pa makipag-away. Ang masama, may CCTV talaga, may ebidensya. Mhm. Hindi ko pa napapanood siya. In 300 meters, Ano lang, keep 6 right days at the ang- fork onto EDSA Tama ba? towards Kailan Shore bago of lang? Julia Vargas. Dito, biruin mo, alauna ng tanghali, traffic eh, no? Mhm. Wala talagang pinipiling oras. Ang ano sana, yung noon pa, mga 100 years from bago ngayon sana, naisip na ng mga matatalinong naupo sa gobyerno yan, mga city engineers office, sa mga naupo, yung pagpapalawak ng kalsada. Yun nga eh. Tapos, hindi lang isa, halimbawa ito, EDSA, hindi lang ito, dapat may isa pa na daanan na, Alternative, o na parehas yung direction. Para just in case, nagkaipon dito, lilipat sa kabila. Actually, yung panahon daw ni sabi ng mga matatandang driver ang nakausap. Yung mga advisor ni Marcos, mga engineering. Talagang plano ng parang lagyan ng second floor tong EDSA. Ah, Oo. Parang lalagyan ng skyway. Eh kaso syempre, In 100 meters, namatay keep siya. right at the Mm. fork. hindi na nasunod. pero sa ngayon talaga, yun talaga solusyon dito. Second floor talaga, skyway. Talaga. Oo. Kasi tambak talaga, Oo. kasi walang alternative. Meron man, napakalayo tapos ikot-ikot, traffic din. Yung, Saka hindi rin nakokontrol yung araw-araw na may bumibili ng sasakyan, syempre. po, wala walang magagawa. May pera silang pambili. Pero sa akin lang sa aking opinion lang talaga, kahit gaano karaming sasakyan yan, kung noon pa napaghandaan na yan, halimbawa dito ang mostly nagpapatraffic kasi intersection talaga yan. Kasi syempre mag-i-stop muna yung kabila, Keep left Gogo yung and iba, continue straight. mag-i-stopan talaga yan. So hindi siya tuloy-tuloy. May stop, pag marami, traffic talaga yan. Pero kung tuloy-tuloy ang agos niyan, kahit pa paano siguro hindi magta-traffic, kahit gaano karami yan. Parang sa expressway ba? Di ba? Diretso. Kaya Pero- dapat sa mga intersection meron talagang tulay. Tuloy talaga. Tulay talaga. Lahat ng intersection na In 400 meters, malalaki. make a slight right, Dapat then meron you'll talaga. arrive at your destination. yan talaga dapat ginagastusan ng Kaya gobyerno. nga yung mga maliliit na bansa, dahil di na rin nila mapalaki yung kalsada ano na lang, hinihigpitan na lang nila yung pagbili or pagbenta ng mga sasakyan. Mm. Tulad sa Hong Kong kasi maliit lang na bansa yun, di ba? Ang makakabili ka pala doon ng sasakyan kung mo lang, parang ikakash mo. Tapos ikakash mo, nakakabili lang doon by cash. Tapos malaki daw yung tax na ipapataw ng gobyerno doon sa pagbili mo ng kotse. So parang yung iba Pangmayaman lang talaga. pangmayaman talaga. Tsaka hindi maiinganyo bumili ng sasakyan. Tama. Kaya sa Hong Kong tsaka sa Taiwan, marami motor
Dito kasi ang talagang nagparami hulugan din, ano? Oo, yung hulugan. Kasi sa sasakyan, parang animoy parang motor na rin eh. Hmm. Apply now, pay later din eh. Kaya, pero kung siguro nung panahon ni ni Marcos, yung maluwag na makakabili ka ng sasakyan. Kasi alam ko nung panahon ng Marcos, at least dapat kalahati yung down payment mo eh, bago ka makabili ng brand new na kotse. Kaya ang luwag pa ng kalsada nung panahon ni Marcos, di ba? Malawag pa nun. Kung noon pa yun. Oo. Sarap bumiyahe sa EDSA. Oo. Kasi tanda ko nung 1975, 76 yata. Unang sumalta ako dito sa Manila. Wala kang ka-traffic doon sa EDSA Muñoz. Walang ka-traffic doon. Tumatawid-tawid pa kami doon eh. Sinong presidente nun? Ay, yun ang hindi ko na matandaan pala. Sino presidente? Sino Si Erap? Si Arroyo? Ano yata? Cory. Si Fidel Cory. D. Ramos? Cory yata? Si Cory. Oh, yata. Ramos yata. Hindi kasi yung panahon ni Ramos, parang yung EDSA maluwag-luwag po eh. Hindi ko na matandaan kung sino na yung Tapos presidente. naalala ko yung dito, ewan ko lang kung may mega mall na yun. Meron man yung mega mall sa labas niya, parking lot eh, sa labas. Si Boy Benta yun eh, si Ramos. Halos lahat binibenta. Halos lahat nabenta, no? Yung nga, MOA nga, nakita ko yung likod ng SM MOA, puro lupa, puro tambak ng lupa. Wala nang wala ka nang makikita ng tubig eh. Tinambakan mo eh. Ay, yung dating Dati may doon eh, may mga bangka doon eh, Oo. na pwede kang sumakay, mag-cruise, ikot-ikot. Pwede kang siguro 20 o to 50 years from now, wala na talaga makita pang wala nang makitang dagat doon. Oo, Kasama mo malayo na. malayo na at check naman, patatayuan ulit ng mga building yun eh, yung mga tinatambakan na yun. Gagawin daw parang yun eh, parang ano tawag dito? Yung binanggit sila eh, yung parang city of entertainment na parang extension nung yung doon. Oo, extension. Kasi entertainment city na nga yun Parang yung gagawin daw doon sa nilang Las Vegas daw. Oo, hanggang doon sa may Soler, Asiana Avenue na yun. Pero maganda rin. Maganda yung ganyang din, plano din nila. Kasi din, malaki din ang income ng gobyerno dyan. Pag nangyari yun, yung traffic sa Pasay sa problema rin sa Pasay, minsan yung mga kalsada din hindi naman kalakihan. Opo. Pero sana yung gagawin nilang yun kasi bagong gawa pa lang. Ganda nila yung kalsadang maluluwag. Oo, maluluwag talaga. At least dapat mga 5-6 lanes. Oo. Kasi ngayon paluwag pa talaga. Ito kasi mga late na to, wala na, hindi na pwedeng paluwagin to. Dami nang masasagasaan. Second floor na Second talaga. floor na talaga ang solusyon. Kaya talaga yung strictong color coding talaga. Oo. Meron pa pinapatupad naman po yung color coding hanggang ngayon. Dapat Continue baliktad straight nga at the first hindi naman traffic light. color Then, coding, in 300 number coding. Ay, number pala, into number 100 coding meters, pala. make a slight right. Dati Then you will narinig arrive ko at your color destination. coding. Iisip ko nga dati, pag Lunes, kung pwede lang bumiyahe, puti tsaka itim. Kung color coding nga yan, ang daming malalagas pagka Oo. Tapos pag Martes, asul tsaka pula lang. baka ang daming yan, yung sinasaklob lang na mga kulay. Oo, Pagka kulay. gano'n. Miyerkules naman, dilaw tsaka green. Ang ganda tingnan parang Pasko. Isang araw isang kulay lang binabiyahe, Ito na po, sa kabila pa ba? Dito lang. Diba? Dito lang sa baba na. Ay, dito na lang sa kabila. You have arrived Dito ka at na your lang dumaan. destination. Tatawid na lang. Buti nga nilagyan nila ng dalawang lane to. Sige. Okay
Okay, salamat. Sige po, ingat po, God bless po. Ingat. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat po at God bless po everyone. Paalam po muna pansamantala. At gagawa na po natin ng separate video itong ating susunod na mission. So, dyan yun sa may video.